Masayang araw mga ka-PL. Eto pa, isang matinding pruweba mga kababayan na weak leader nga si Bongbong Marcos. Ipapanood ko po sa inyo tong video na ito mga kababayan. Na habang pinapanood ko po ito kanina, naalala ko bigla yung mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, na ang sabi niya, yung Marcos na yan, weak leader yan, walang political will. Hindi marunong magdesisyon. Kinakailangan pang merong tagabulong para makapagdesisyon siya. Kumbaga, sa madaling salita, mga kababayan, alam mo yung laruang disusi? Pag sinususian, yun, gumagalaw. Di ba? Pero pagka walang susi, nakatameme, ganun lang mga... Ganyan ka-weak si Bongbong Marcos, mga kababayan. O eto, yung video na magpapatunay na weak leader nga itong mama na ito. Matakin ninyo, mga kababayan, ultimo sa pagdesisyon kung sino ang susunod na magiging ombudsman, hirap na hirap pa ho siya. Kinakailangan pa siyang bulungan, mga kababayan, itong magaling na senador na kilalang kilala ho at paborito po nating lahat. Kaya siguro nagkakawindang-windang ngayon, mga kababayan, itong tungkol sa flood control project. Baka nabulungan din yung mama na yan na yung mga nakalipas na taon, huwag niyo munang itindihin, Mr. President, yung flood control project at meron na pong 5,500. Naniwala naman siguro. Talaga, meron na. O ayun, iniyabang niya sa kanyang zona. Malamang sa malamang, mga kababayan, bulong lang yun sa kanya. Etong senador na ito, na kilala ho ninyo at paborito nating lahat, mga kababayan, tinulungan na po siya para pumili kung sino ang susunod na magiging ombudsman. Kasi hanggang sa ngayon, 17 o 16 yata itong aplikasyon, itong mga nag-apply na gustong maging ombudsman, wala pa ho siyang napipili. Mabuti na lamang tong senador na ito, nagkausap sila ni Bongbong Marcos na weak leader. At si senator na itong panunuorin po natin, mga kababayan, ang nagrekomenda kay Marcos na ito na lang ang gawin mong ombudsman. Siguro, siguro napapag-isip-isip nitong si senator na panunuorin po natin ay wala pang napipili na susunod na maging ombudsman tong si Presidente. Ako na nga ang magre-recommenda sa kanya at baka siya ang makapili ng susunod na ombudsman palpak o di kaya baka naman mabulungan ito ng ibang mga politikong korap na depensahan lang yung kanilang sarili para wag makasuhan sa ombudsman. Mabuti na lang. At magaling tong senator na ito, mga kababayan. Meron siyang inirekomenda na kilala niya at alam niyang mahusay na magiging ombudsman kapag tinanggap ni Marcos, mga kababayan. Sana wag mabulungan si Marcos ng ibang politiko na mayroong personal na interest para lang wag sila makasuhan sa ombudsman. O ito yung video, panoorin po natin, mga kababayan. Ipinakilala ko po sa inyo, walang iba kundi ang hindi naman nag-iisa, isa sa pinakamagaling na senador at hinahangaan po nating lahat, chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Dante Marcoleta. Panoorin po natin. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito.
Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, ano? Oo. O pagkatapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po ito tawagan, Sen, ha? Magkatabi nga kami, hindi ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Ay, yun pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. wala na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap ko sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala ka sa pagbibili ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kaming dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga ang nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, iba kasi hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Kita nyo na. Maliban po, mga kababayan, sa problemang maanumalya na flood control project na ipinaubaya na lang, parang ganun, di ba? Ito USB. Sabi ganun ni Bongbong Marcos daw, mga kababayan. Ibinigay niya na kay Senator Rodante Marcoleta eh. Inaasa niya na lang sa Blue Ribbon Committee na, ito, imbestigahan mo. Sana magtagumpay ka.
Di ba? Maliban po dyan, mga kababayan, yung isa pang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na mismong yung katabi niya na dumating, no, tumabi sa kanya na inirekomenda niya bilang magiging susunod na ombudsman. Inirekomenda niya kay Bongbong Marcos na eto na, Mr. President, ang gagawin nating susunod na ombudsman. Kulang na lang sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, big ka naman kasi, hindi ka marunong magdesisyon eh. Di ba? O balik tayo doon sa flood control, mga kababayan, kasi isa yan sa paksa o sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta o dito sa video na to. Di ba? Siya itong nag-ikot, si Bongbong Marcos, inikot niya yung mga maanumalyang flood control project sa bansa, inikot niya, kasama niya pa si Magalong, di ba? Pero hanggang ikot lang siya. No? At meron pa siyang pinangalanan, yung 15. Hanggang basa lang siya. Hanggang ganun lang ang kaya niyang gawin, mga kababayan. Sasabihin lang sa tao, o etong mga kontraktor na ito, sila yung 15 na big time na mga kontraktor na nagkamal ng malalaking halaga ng salapi sa flood control project pero wala tayong makita. Multo ang flood control project. Inasa niya na lang, mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee. Na samantala, kung hindi tayo nagkakamali, maaari ho siya mismo gumawa siya ng hakbang para patawa ng parusa yung mga binasa niya na mga kontraktor na gumawa lang ng flood control project na multo man ni anino nga, wala tayong makita. Pero wala eh. Inasa niya na lang, mga kababayan, sa Blue Ribbon. Yan. Weak o hindi? O, kayo na po ang humusga. Mga kababayan, kaamalas naman po ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng presidenteng ganito. Yung sinundan niya, ubod ng galing. Ubod ng tapang. Napakaraming mga nagawang proyekto. Walang korupsyon. Tigil ang droga. Jeta ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Mga kurap, mga durugista, mga smuggler. Jeta ang lahat kasi Duterte ang nakupo. Ngayon, Marcos na. Hala, lumaki ang ulo ng mga kurap, ng mga dealer ng pulburon, ng mga smuggler, di ba? Ng mga hoarder, lahat ng mga tinatawag nating sindikato, lumaki ang ulo, buhay na buhay. Nagsipagyamanan sa administrasyon ni Marcos kasi nga weak leader eh. Di ba? Yan po ang patunay, mga kababayan. O ito pa isang balita. Nako, nakakahiya ho ito. Nakakahiya ito para kay Congressman Abante na hindi ibinoto pero hanggang sa ngayon nasa Kongreso. Nakakahiya naman. Yung bang binatawan ka na, hindi ka na nakakuha ng mataas na mandato sa mga kababayan mo pero nasa Kongreso ka pa rin. Mahiya ka naman, pastor. Pastor ka pa naman. O eto, ipinakita po, mga kababayan, sa isang balita dito sa One TV Philippines, mga kababayan, kung gaano kaganda ang flood control project sa Davao City. Davao City po ito. Ito ho yung kine-question ni Abante, mga kababayan, na Mayor Baste, baka pwede mong kalkalin yung mga flood control project dyan sa Davao City kasi nga gusto niyang madamay talaga
si Congressman Pulong. O eto, abante. Isasampal ko sa mukha mo to, sir. Ipapahiya kita dito, sir. Eto ba hinahanap mong flood control project? Basahin ko lang ha. Flood control project sa Davao City. Hinahangaan sa social media. Kita nyo na? Hinahangaan. Pwedeng pasyalan o eh. Mamaya ipapakita ko po litrato sa inyo. Umane ng atensyon online yung isang flood control project sa Davao City matapos itong ikumpara ng netizen sa ilang umano'y substandard na flood control projects sa ibang bahagi ng bansa. Anong umano? Talagang totoong substandard yung ibang yung ibang flood control project dito sa lalo na sa parte ng Luzon. No, sa Davao City siyempre hindi substandard. Eh dito sa parte ng Luzon talagang substandard. Huwag niyo na lagyan ng umano. Substandard naman talaga. Bira naman kayo. Ito pa, sa mga larawang kumakalat ngayon sa social media, makikita ang maayos at matibay na pagkakagawa ng naturang proyekto mula sa disenyo hanggang sa kalidad ng materyales. Maraming netizen ang nagpahayag ng papuri. Sinasabing ito ang dapat maging pamantayan ng mga ganitong uri ng infrastruktura sa bansa. Pinuri ang Davao City. Congressman Abante, pinuri. Pinuri po yung lugar ninyo, District 6 sa Maynila. Pinuri ba kayo? Eh hindi ka na nga ibinoto eh. Ibig sabihin, ayaw na sa'yo ng tao. Ba't ka pa nariyan sa Kongreso? Ang kapal din ng mukha mo eh. Sa gitna ng mga batikos at isyo ng korupsyon sa ilang flood control projects, itinuturing ng ilan ang proyekto ng Davao bilang patunay na posible ang maayos at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Kaya namang gawin yan. Kayang-kaya yan. Ng iba pang mga kontraktor, lalong-lalo na itong mga kongresista na mga kontratista, kaso ho, inuuna ho nila ang kanilang bulsa. Iba ang Davao City. Inuuna ang kapakanan ng nakararami. Tunay kung magtrabaho. Kamusta yung mga kongresistang kontratista? Tumakas na. Wala na sa bansa, nagtago na. 'Di ba? Kasi natatakot silang balikan. Babalikan talaga kayo. Ito pa. Sana all projects ganito kaganda at kapaki-pakinabang ng isang netizen sa kanyang komento. Patuloy na umaani ng papuri ang proyekto habang hinihikayat ng publiko ang ibang LGUs at ahensya na tularan ang kalidad at transparency sa ipinakita sa Davao City. Ito na po mga kababayan. No? Yan ang unang litrato, mga kababayan. Makikita na ho ninyo kung gaano po kalinis. Flood control project yan. Kala mo yung pasyalan po, parke. Walang basura oh. Wala ka makita ni isang upos na sigarilyo o balat man lang ng candy. Wala. Napakalinis po. Kahit yung pintura, hindi pa po nababakbak. Wala ka makikitang vandalism kahit yung sulat pentel pen man lang. Wala. Napakalinis mga kababayan. Flood control project yan. At may pailaw pa. May mga tanim pa, may mga halaman pa na isa sa nagbibigay ng magandang tawag nito, maganda sa paningin na mga maaaring mag-jogging dyan, maglakad-lakad, mamasyal. Diba? Ginawang parke. Ang ganda po, mga kababayan. Ito pa, pangalawa. Ganyan po kahaba yan. At hindi pa ho yan ganyang kahaba. Hayaan nyo po, isang araw, mga kababayan, papasyalan ko itong lugar na to.
ipapakita ko po sa inyo kung gaano po ito kahaba. Bukas, pauwi ako ng Davao, sunod na araw, ipapakita ko po sa inyo. Papasyalan ko po ito. Maniwala ho kayo sa akin. Ito pa isa, kita nyo haba? Pangatlong picture yan. Ang haba po, napakalaki malamang ng pondo na inilaan dyan, pero nagamit po ng tama. Diba? Kaya naman palang gawin. Bakit hindi ipatupad sa buong bansa? Kaya dapat na talagang maparusahan itong mga kontratista, lalong-lalo na yung iba, kongresista, na nagpakasasa lang, nagpakayaman lang dyan sa mga flood control project. Hindi ginamit ng maayos yung pondo. Semento, ganito kanipis. Tapos yung ilalim, walang laman. Ewan ko kung may laman yun o baka na tanggal na lang. Kinutkot siguro ng mga tao kasi nabasag na eh. Nabasag na eh. Nabasag na, kita siguro yung laman, kinuha na siguro ng mga tao, tinambak sa mga bahay nila na medyo mabaha. Ganon. Kasi hindi po mababasag yung kung ganito kakapal, kung ganito kakapal yung flood control project, hindi basta-basta mababasag. Ganito lang kakapal. Diyos ko naman. Ganyan po ang Davao City. Congressman Abante. Ang laking sampal nito sa'yo. Ngayon kami naman ang manghihingi sa'yo, sir. Abante! Pahingi ng mga nagawa mo. Resibo, please. Resibo. May karapatan kami humingi. Pera namin yan. Hindi lang ikaw ang taxpayer. Di hamak na mas marami kami na manghihingi ng resibo. Please, pahingi ng resibo. Kung meron ka bang nagawa, dyan sa distrito mo. Okay? Ayos, Abante? Napahiya ka na naman. Ito pa isa, mga kababayan. Sa pambalita, sa lugar namin to, mga kababayan, sa Davao del Sur, naku po, isang kongresista, tumanggi po, mga kababayan, tumanggi. Tumanggi sa mga ipinaratang sa kanya o sinabi o ibinulgar. Hindi ko po alam kung sino nagbulgar. So ito basahin ko mga kababayan Siguro naman kilala nyo na yung nag-iisang congressman na taga sa Davao region na pumirma sa impeachment ni BP Inday Sara. Mga taga Davao del Sur, hindi pa kayo nadala. Ibinoto nyo pa rin. Ano ba naman kayo? Ganyan ba kayo katakot? Huwag kayo matakot. Nawawala bilib ko sa mga taga Davao del Sur eh. Nagulat ako, nanalo pa itong mama na ito. Pumatituloy ilong ko. Following widespread confusion over reported flood control expenditures, Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Manong John Cagas issued a public clarification stating that the total cost of flood control projects in Davao del Sur does not amount to 180 billion as suggested by viral social media post on initial reports showed. Cagas or Representative Cagas denies 180 billion flood control project cites outdated postal address, mga kababayan. Dininay ni John Tracy Cagas itong aligasyon o ipinapakalat na nakatanggap di umano siya ng 180 billion pesos flood control project. Pero ewan ko lang kung may nagawa. At dininay niya Dininay niya. Pero malalaman din naman yan, mga kababayan, kasi mayroon naman po yatang listahan kung sino-sino itong mga nabigyan ng
malalaking pondo. Ang laki ho nito, 180 billion mga kababayan. Nasaan tong pera na to kung totoo man ito? Dahil nga dininay niya mga kababayan, ang sabi po ni Madam Rowena Guanzon, ayan o, ilan lang ba kung 179 billion? 178? Ilan? Lakas mang-insulto talaga to si Madam Rowena Guanzon eh. Sir, Representative John Tracy Cagas, sir, kalugar po tayo, Davao del Sur din po ako, pero sa 2 dekada na paninirahan ko dyan sa Davao del Sur, hanggang sa ngayon, hindi ko po kayo binabanatan, sir, ha? Hindi ko po kayo sinisiraan dito, ha? Sa akin lang, nagsasabi lang ako na totoo. 2 dekada na po ako, sobra, na nakatira dyan sa Davao del Sur. Hanggang sa ngayon, dyan pa rin ako nakatira, sir. 2 dekada, wala akong naranasan na baha sa lugar namin. Yan, sa lugar namin, ha? Hindi ko naman sinasabing buong Davao del Sur hindi binabaha. Sa lugar namin. Okay? At hindi ko na sasabihin kung saan banda. Lugar namin. Hindi ako nakaranas ng baha dyan. Dito sa may bandang Gihing, ang ganda ng flood control project dyan. Ganda talaga. Talagang tawag nito. Talagang malaki, matibay, pati yung tulay, ang ganda. Pero sa ibang lugar, tulad ng Santa Cruz, binabahayan, lalo na pag nagkasabay yung malakas na ulan at yung high tide. Hindi makalabas yung tubig, naiipon lang kasi may high tide. Imbes na yung tubig na mula sa bundok, maitatapon papuntang dagat, hindi makalabas kasi nga high tide. Diyan nagkakabaha. Madalas, ay hindi naman madalas din, siguro mga sa isang taon, 2, 3, 4, pinakamarami na yung 5. Congressman Cagas, baka pwede po, sir, yang lugar na yan, palagyan nyo po ng magandang flood control project para hindi na po makaranas ng baha yung mga kababayan nating taga Santa Cruz. Davao del Sur din naman yan, sir, eh. At alam yan ni Senator Bato de la Rosa na binabaha yung lugar na yan. Diyan, kung di ako nagkakamali, may bahay sila Bato dyan eh. Magkakapit bahay lang tayo dyan. Nila Jay Sonsa, yeah, magkakapit bahay lang tayo. Baka pwede po, sir, ayusin po ninyo yung bandang Santa Cruz. Binabaha po minsan yung lugar na yan. Sa isang taon, yun nga, kung di ako nagkakamali, hanggang 5 beses. Apektado rin po, napakaraming mga bahay dyan ng mga barong-barong lang. Mahirap na po pagkaano rin, mahulog yung kanilang mga anak, mamatay dahil sa mga baha. Tulungan niyo po yung ating mga kababayan dyan, sir, ha? At higit sa lahat, sir, na concern ko talaga sa lugar natin sa Davao del Sur, ha? Yung mga nadadaanan ko lang. Pagka tuwing ako'y bumabiyahe, dito banda, sir, sa may CII, napakadilim ho. Walang ilaw. Malawak yung kalsada. Ang ganda ho. Walang lubak-lubak. Pero walang ilaw, napakadilim, sir. Baka naman, sir, pwedeng lagyan niyo po ng ilaw. At ang tanong ko, bakit hindi matapos-tapos yung mga yung mga kalsada dyan sa may, mula dito sa may Bato, papunta doon sa may Santa Cruz, laging binabakbak man. Okay naman na, bakit binabakbak? Merong sira banda doon sa dulo, yung merong tubuhan, hindi po inaayos. Hindi naman masyadong lubak, malubak lang ng kapiraso. Pero nakakaistorbo na rin yun. Hindi inaayos. Dito yung matino, binabakbak. Sana, sir, tulungan nyo po. Pakiayos nyo po. Kung totoo man itong 180 billion pesos, gamitin nyo po sana doon para makatulong po kayo sa inyong mga kababayan taga Davao del Sur. Bilang naman lang sana, tawag nito,
peace offering, ika nga. Peace offering sa mga ginawa nyo pong pagpirma doon sa impeachment ni BP Inday Sara. Ganun lang, sir. Okay, hindi ko po kayo binabanatan, sir. Nagre-request lang ako sa inyo, nananawagan lang po ako sa inyo. Ngayon, kung dininay nyo po itong 180 billion, alam naman po ni Lord yan, kung totoo itong kumakalat sa social media na nabigyan kayo ng 180 billion o hindi. Si Lord na po ang nakakaalam niyan, sir. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Sa poll na naman dito si Bongbong Marcos, mga kababayan. Natandaan nyo po itong engineer, district engineer na nagngangalang si Abelardo Calalo, yung inaresto, yung chinuchupo ni Leveste. Inalok siya ng bayad na 3 million mahigit. Hindi tinanggap ni Congressman Leveste. No. Ito, yung engineer, si Abelardo, nakulong. Di ba? Inaresto. Nakalaya. Alam niyo po kung magkano lang yung naging piyansa niya? Gaano lang kababa yung piyansa niya, mga kababayan? 60K lang. Diyos ko po. Mataas lang ng kapiraso o kaunti sa cyber libel na piyansa. Ganun lang kadali yun. O eto, kinumpirma ni Batangas Police Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo na nakapagpiyansa ng 60,000 pesos sa Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Inarestong DPWH District Engineer ng Batangas, laya na sa 60K na piyansa. Ganun lang kadali pala yun. Kawawa naman yung ating bansa nito. Kung ganyan lang klaseng batas ang umiiral, maliwanag na ito'y nagnakaw sa kaban ng bayan. Pinaglaruan ang pinagugulan, siningil sa ating mga kababayan mula sa kanilang mga buwis, pinaghirapan, pinagtuluan ng pawis sa tugo. No? Samantalang yung ating mga kababayan naghihirap sa paghanap buhay araw-araw, sila itong mga malalaki ang sweldo, nagnakaw pa. Tapos tumakulong, ganyan lang pala kadali, mga kababayan. Nakakapanlumo nakakapanlumo, mga kababayan. Sa halagang 60K, laya na. Nakalaya na, lipat na yan. Baka tumakas na yan, mga kababayan. Wala pa naman silang inilalabas na hold departure order sa lahat ng mga nasasangkot dito sa maanumalyang flood control project. Pwedeng tumakas yan, mga kababayan. Di ho ba? Aba, tapang-tapangan naman po ang pagpataw ng batas sa mga animal na yan para hindi na po pamarisan. Kung ganyan lang kasimple ang pagpataw ng parusa, ay hindi ho mawawala ang korupsyon sa bansa kung ganyan lang rin pala. Napakadali lang pala at napakamura lang pala ng piyansa. 60K lang, mga kababayan. Nagnakaw sa kaban ng bayan, bilyon ang halaga, 60K lang ang piyansa. Samantala yung ating mga kababayan nagnakaw ng bigas dahil ipapakain sa pamilya. Dahil siguro wala pang trabaho o di kaya wala pang sweldo. Nagugutom yung mga anak, nagugutom yung asawa. Anong ginawa nung tatay? Siguro walang mautangan din. Baka napuno na ng utang doon sa mga kapitbahay na tindahan. Hindi na pinapautang. Hindi matiis ang kalam ng sikmura ng kanyang mga anak. Nagnakaw. Kinulong. Lola na nagnakaw lang ng gatas para ipadede sa kanyang apo. Dahil siguro iniwan yung bata, nagtrabaho o nag-a-apply pa ng trabaho yung nanay, kinulong. Hindi ko sinasabing mabuti ang pagnanakaw, mga kababayan ha, na mga
maliliit na bagay. Hindi ko sinasabi. Pero ikumpara naman po natin sa mga ninakaw nitong mga animal na ito. Bilyon-bilyon po. Nakukulong 60K lang ang piyansa. Abay, taas-taasan siguro dapat ang pangil ng batas. Baguhin siguro, amyendahan ng batas na itong mga korap, kung hindi man ninyo kayang ipatupad ang gurgur leeg sa mga animal na yan, sana ikulong man lang sana ng habang buhay. Kahit ibaba na natin sa 50 anyos na pagkakakulong, okay na yan. Marami nang matatakot yan. Mas maganda talaga habang buhay, no? Mas maganda talaga balik bitay para wala nang magka-interest na magnakaw. Di ba? Ayos. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.